system wifi hindi may on. So ito po ang mangyayari. Gagawin po natin ito. Magkakameron siya niyan. Na-on ang system wifi. So abangan po natin kung anong ating gagawin dyan. Panoorin na lang natin. So, sa ngayon ini-inspect natin to. Titingnan natin. Ayan talaga, ayaw talaga ma-on. So need din natin malaman kung anong sync pa to, kung sync 1.1 o sync 2.5. So kung sync 1.1, gagawin natin itong sync 2.5 katulad nito. Simulan na natin mag-login sa ating scan tools. Ang scan tools pala po natin ngayon is natawag namin FDRS for diagnostic. Yan po for diagnostic tools namin. So naglalagin pa kami dyan. So online po to, online programming. Tingnan po natin kung anong sync mayroon yung kanya. Ito sync 1.4 pa lang, sync 1 pa lang to. Gagawin natin sync 2 yan. After natin is software update. So yung mga natawag na alarm announcement, kaparehas po din yan, lumalabas yung alarm announcement at mariresolve din to sa pamamagitan ng ating gagawin din ngayon. So ito yung aming scan tools, ang BCMM, BCM2. So BCMM po ang hinihingi dyan. Ayaw pong mag-connect pag BCM2, lagi siya nagpipil. So BCMM ang ginagamit namin ngayon. So dito sineset up natin ang ating BCMM. I-change natin yung connection. And sa aming pag-change ng connection, nagkameron siya ng problema. Kailangan natin munang i-update ang BCMM natin. So sa BCI connection. At atin muna itong i-update. So ayan po ang file manager. At heto, naayos na natin ang connection, kaya simulan na natin. Yung nga po palang may kulay yellow, yan po yung mga historical DTC na. At yung kulay orange or red ba na yan, ang tawagin is yan po yung may DTC. Ayan, nakapasok na po tayo sa ating FDRS. So tingnan po natin kung anong available na software update. Yung ACM o meron. Ayan, meron palang ACM. Pati yung alarm announcement, mawawala po yan at mariresolve after nitong gagawin natin. So heto, maglalagin na tayo, connection para sa software update. Ayan po, mga lalabas dyan, and follow the screen na lang po ang ginagawa namin dito. Ayan, pinakita rin yung kanyang hinihingi. Ano yung gagamitin namin kung BCM, BCM3, BCM2. Ayan, follow lang po namin yung screen para maano namin niya matapos yung software update.
Yan po yung nakakamera ng on-process communication sa module and sa network. Sinusundan lang po namin yan kung anong hiningi. Pero dito po sa procedure na to ay kailangan namin ng USB. So may USB kami dito na almost 64 gig. Kasi yung mga file na yan ay i-download muna yan sa USB. Yung mga file. Tapos i-extract yan nung sasakyan. So susundan lang namin yan. Kailangan daw yan. Reformat 00. Kailangan talaga yung walang laman ang USB. So i-insert yan sa laptop. Tapos mula sa server, i-download ng server yan papunta sa aming USB. And after namin ma-download, ay ilalagay namin sa USB port ng sasakyan. At i-extract naman po ng sasakyan yan. After na ma-extract, may lalabas yan na confirmation na installation and download completed. So yan, medyo may katagalan lang yan dahil napakadami yan. Ilang gig yung aming download? Almost 2 gig. Mga file, mga ganyang karamihan na file lang i-download namin sa USB. After pang i-download sa USB, maghihintay pa kami ng ilang oras kasi i-extract naman namin yan sa vehicle. Kaya medyo matagal-tagal din proseso. Lalo na pag mahinang internet, ay naku, napakatagal. So ayan po yung USB port. Doon sinasalpak yung USB na merong file. So after nyan, and di ko na nga po pala nakuhaan yung yung pan-transfer. Matagal-tagal din kasi akong umalis. So ayan, pagkabalik ko is yan yung nangyari, image update. So may procedure dyan na kaming ginagawa. Bukas, sarado ng pinto, ganyan. Nag-shutdown din yung monitor. Nag-i-sleep para mag-reset, ganyan. So follow lang yung screen, ano sinasabi sa screen, at natatapos din naman. So medyo mabusisi, pero tiyaga lang talaga, kailangan tiyaga kasi napakatagal gawin, lalo na pag mahinang internet. Yan, matagal talaga yan kasi may oras yun. Yung ilang minuto pa bago namin buksan. Ayan, sabi dyan, nag-image update daw. So, dire-diretso lang, procedure. Follow on screen na naman. Ganun talaga. Kaya sa magtatanong, update lang, ba't ang tagal ng mga unit? Is ganyan lang po talaga, napakatagal. Bagal pang internet. So, tiyaga, almost 4 hours. Mga ganun minsan, natatapos. Yan, ganyan ang itsura niya pag mga nagda-download. Tapos, after pa namin i-install, i-extract sa monitor, i-extract na naman ganyan, i-update pa ang server. Pag na-update namin server, completed yung alarm announcement, natatanggal na rin kasi na-update na yung sa server.
Diyan muli, nag-restart ulit ang ating monitor according sa procedure. At tingnan natin pag nakatapos sa software update, ano na ang mangyayari sa ating sync. 1.1 pa kaya? Tapos ayan no, yung system ay ayan, ganyan yun, di ba? So hindi pa po yan tapos. Maya ayan, nagpa-process pa daw yung sa USB. So hintayin lang po natin. Ayan. Okay. Maya, wait lang natin. Habang nagwi-wait, pindot-pindot lang. Tingin-tingin. Minsan nga, hindi natin namamalayan. Tapos na pala. Saka pipindot, kaalis-alis. Dahil medyo kakainit din pagmasdan. Kaya paminsan-minsan ay umaalis sa vehicle. Yan nga pala yung nangyayari doon sa screen kapag nag-install. Yan o. Installation in progress. May percentage, tapos yung mga part number niya, ini-install din yan doon sa monitor o sa vehicle. So, ayan. Nung after ng installation, ganyan nangyari. Nai-on na yung wifi. So, dati wala. Hindi siya nai-on yung wifi. Ngayon, after ng software update, na-on na ang wifi, yung alarm announcement pa ay nawala din.